Hallelujah! Amen! Tuloy-tuloy na po tayo. Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Let's continue to speak praises to God. Sige po, buksan po natin ang ating mga labi. Oh, hallelujah! You are good, oh God. You are faithful. Thank you, Lord God, for your spirit, oh God. Truly, Panginoon, na bumaba sa kalagitnaan. Oh, shakaraya mabasi, kereyo mobo, shandaraya mabase. Lord, salamat po ng marami dahil alam namin, oh Diyos, there is more from you tonight. Salamat po dahil binuksan mo na ang kalangitan para sa amin sa oras na ito. At patuloy, Panginoon, ang aming mga puso ay bubuksan mo pa, O Diyos. Kaya ang dalangin ko, hayaan mong bawat espiritu, Panginoon, ay maging sensitibo. Hayaan mong salita mo, Panginoon, Lord God, ay patuloy na kumilos sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. At itago mo lamang ako sa ilalim na iyong kapangyarihan. Ikaw ang siyang makita, ikaw ang siyang marinig, Panginoon, dahil ito ay salita mo. Lord, this is your word, O God, and you're just using a vessel tonight. But Lord, the glory is still yours, Panginoon. Kaya Lord, hindi kami papayag na lalabas kami, Panginoon, na hindi lubusang punong-puno, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil ngayon pa lamang alam namin, meron ka ng patuloy na gagawin pa. Sa iyo pong papuri, pagsambat, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Batiin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, masayang masaya ako at nandito ka. It's okay. Amen. Praise God. Pwede po muli nating palakpakan si Lord. Medyo dumilim kasi namatay yung isang ilaw natin. But it's okay. Amen. So sa oras po na ito, sino po sa praise and worship pa lamang ay talagang grabe na, naramdaman niya na yung presence ng Lord. Amen. And you know what? That's always our hearts that is crying for. Amen. Na lagi talaga na maranasan natin ang presensya ng Diyos. Amen? Hindi pwede na makaraos lang. Lagi sinasabi nating Bishop Mami, hindi pwede sa isang gawain parang nakaraos ka lang. Kailangan talaga yung naranasan mo ang Diyos. Amen? And I do believe maraming mahina kanina, maraming parang nagugulumihanan, maraming walang pag-asa, maraming mga pagod. Pero nung sumamba tayo sa Panginoon, sobrang binusog tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya sa gabi pong ito, salamat sa Panginoon, mabigyan po tayo ng karapatan, opportunity na makapangaral muli. Ang atin pong Pastor Glenn, actually mamaya ang lapag niyang pagkaunawa ko, umaga ng alas 11, yun pala gabi. And tomorrow, our Pastor Bus and Pastora Ruth, the whole family, is also arriving. Amen? Makakasama natin sila. Amen? So malakas na palakpak kay Lord dahil matagumpay po ang gawain doon. Amen? At sa gabi pong ito, as we can see, our first slide na nandiyan po. Amen? Sino po rito ang very, tawag dito, sensitive or parang very maalaga sa katawan? Amen? Yung conscious, yon. Sino yung conscious dito sa katawan? Yan, si Sister Dorica, sobrang conscious niya sa katawan niya. Grabe yung nangyari sa amin nakaraan. Nagkaroon kami ng revival. Hallelujah. Amen? Di na po namin ikikwento. Amen. So sobrang conscious sa katawan. Amen. Which is kailangan po talaga natin to. And I do believe, sino po dito ang nagpapa-general check-up? Ayun lang. Pag mga mananampalataya daw kasi, ang labanan yan, may faith tayo kay Lord. Amen? Alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Paggagalingin tayo ng Panginoon. At ang katotohanan po talaga, marami ang takot magpa-check up. Hindi dahil sa sakit na malalaman, kundi sa sakit sa bulsa. Totoo po ba yun? Diba? Kasi alam nila, in every check-up, hindi po biro. Lalo pag sa check-up na yun, may nakita. Tapos magpapalaboratory. Naku, patay tayo dyan. Kulang ang 5,000. Amen? Mababa po yun. Diba? So ngayon, alam niyo po dyan, regular na dapat ginagawa talaga natin yan. Sino po dito yung mga nasa company na yan po ay mandatory in a year? Tama po? Anong tawag dyan sa physical, annual physical examination sa kanilang mga health. Amen? At alam ko po, yung mga nasa company, tuwang-tuwa, kasi syempre, libre yan. Okay? Sa mga nasa BPO naman, under yan ng kanilang health card.
Amen? Pero sa ating mga Kristiyano, amen, babalik ulit ako doon sa talagang, Lord, bahala ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, totoo ba yun? Amen. Pero alam niyo po ba, yan, as we can see, chine-check up po ang kanyang puso. At sabi doon, at the age of 20 years old, dapat twice a year, nagpapa-check up ka talaga regularly. Amen? So sino po dito yung huling nagpa-check up ng kanyang puso? Parang ibang check up yan Okay, at alam niyo po ba na kailangan po magpa-check up talaga tayo lagi for us to know that we are healthy. Amen? Kasi minsan, akala mo okay ka, pero actually, kapag pumunta ka na talaga sa ospital, akala mo okay ang katawan mo, malalusog ka naman, ano naman, tapos biglang may lumalabas na mga result sa laboratory na hindi maganda or parang negative or parang tumataas yung mga kung ano man doon, creatinine or anything. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan ito. Amen? At kung kailangan sa physical na katawan ang pagkakaroon ng heart check-up, lalo higit sa ating spiritual. Amen? And we're gonna talk about tonight. I was praying kasi ang buong akala ko si Pastor Glenn ay kasama natin ngayong gabi. Nagtuturoan kami ni Pastor Benerson. Sabi niya, kayo na po. Sabi niya, and I was praying to God. At dito ako nilid ng Panginoon. And I do believe walang salita ng Diyos na hindi lagi napapanahon. Amen? Kaya we're gonna talk about tonight, heart check. Sabihin mo nga sa katabi mo, heart check. Amen? How's the condition of your heart today? Kasi marami nga po, sabi natin, akala mo healthy ka. Akala mo malusog ka, akala mo malakas ka, pero ang totoo, meron ka palang heart disease. Meron ka palang heartburn. Meron ka palang mga kolesterol. Meron ka palang mga taba-taba sa mga puso mo. Amen? At ngayon, gusto natin i-apply ito lalo higit. 'Di ba? Sa spiritual na kalagayan natin, dapat masigit lalo na atin sinusuri ang ating mga puso. Sabihin mo nga sa katabi mo, heart check. Amen? Ngayon sa gabing ito, sa totoo lang, ang tanong ko, kamusta talaga sa totoo lang ang kalagayan ng puso mo? Amen? Hindi ako makakapagsabi niyan, hindi ang katabi mo, kundi ikaw lang. At ang Diyos lang ang higit na nakakaalam. Why check-up is very important? Ang heart check-up will help your doctor assess your risk for developing heart disease and recommend lifestyle changes of medication to help to prevent it. Ibig sabihin, napakahalaga daw na magkaroon ka ng heart check para, sabi nga ng marami, prevention is better than cure. Napakahalaga na kailangan maiwasan kesa lumala pa. Amen? At kung ganun kahalaga sa physical nating kalagayan, dapat lalong higit sa spiritual naman, lagi tayong nagpapa-heart check sa Panginoon. Amen? Ang pagsusuri po ng puso, amen, sabi natin dito, ay makakatulong talaga sa ating mga araw-araw na pamumuhay. Amen? Kasi if there's something wrong in your heart, alam mo that it will really affect your daily routine. Kasi konting galaw mo lang parang, may parang kumikirot Konting mo lang, pag hindi mo alam na healthy ka, parang may sumisikip pa. Amen? At minsan, ang katotohanan din sa spiritual na ating buhay, ang totoo po, akala natin okay pa tayo. Pero ang totoo, malayong-malayo ng puso. Amen? That's why tonight, I do believe, amen, as we pray this morning and God speak to us through this because I know that God knows more our condition tonight. O hindi man ngayong gabi, mga nagdaang araw, amen, at alam niyo po, aaminin ko sa inyo, last months ago, I'm really having a heart check in my heart. At mahalaga po yun, kahit Kristiyano ka, tumatagal ka na, kailangan lagi kang nagpapasuri ng iyong puso. Kasi marami po, ang akala nila, okay pa sila. Pero ang totoo, ang puso nila, akala nila healthy sa panlabas na paningin nila, pero sa totoo lang, ang loob, baradong-barado na. Sabihin mo nga sa katabi mo, heart check. Amen? How to have a heart check. Amen? Paano para magkaroon ng
pag-check sa ating puso. Sabi ng Psalms 139 verse 23, kasi maraming uri po na sakit sa puso. Amen? Wala po yung sintomas hanggang sa magdudulot na lang or magugulat ka na lang, meron ng malaking pinsala. Kaya minsan, hindi namamalayan ng iba, nagkakaroon sila ng heart attack or mild stroke. Sabi dito ng word ni Lord, search me, O God, and know my heart. Pwede po ba natin sabay-sabay basahin yan? 1, 2, 3, go. Search me, O God, and know my heart. Again, hindi po ako makakapagsabi kung ano pong kalagayan ng bawat puso ng bawat isa ngayon. Ikaw nakakaalam ng puso mo kung ano yung estado niyan ngayon. Kung yan ba ay malusog o yan ba ay hindi malusog. Amen? At sabi po dyan sa Tagalog, ng awit 139, dinagdagan lang natin ng 24, O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip at subukin mo ko ngayon. Kung ano nga ang aking nais, kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Ngayon po, how to search our heart, wala pong iba unang-una kundi ibigay natin sa Diyos. Lord, hayaan mo na ano man ang kalagayan ng puso ko, kasi pwedeng ikaw mismo sa sarili mo, pwede mong dayain yung sarili mo. Na akala mo okay ka. Pero ang totoo, kapatid, yung lumalabas sa mga bibig mo ay hindi na okay. At ang sabi ng Biblia, from the abundance of the heart, the mouth speak. So check your heart. How? Listen to the words that you are speaking. Baka akala mo okay yung kondisyon ng puso mo, pero tingnan mo yung mga lumalabas sa labi mo. Kung ito ba ay talagang malusog pa, or ito ba'y maganda pa, or pangit na. Kaya tanungin mo nga sa katabi mo, heart check. Amen? Kamustahin talaga natin ngayon. Maiksi lang po ito, yung ating puso. Amen? Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, kamusta ang puso mo? Okay? Ngingiti-ngiti lang yan, pero hindi mo alam, sa likod ng kaisipan yan, may tumatakbo. Amen? Alam niyo po, hindi ko kayo i-judge kasi sabi ko nga sa inyo, month ago, I'm really struggling and I'm really asking the Lord, Lord, check my heart. Sabihin mo nga sa katabi mo, check your heart. Kasi mahirap maglingkod. Tandaan mo, mahirap maglingkod na hindi ayos ang puso. Pwede mong dayain yung katabi mo, kaya lagi kong paulit-ulit sabihin mo sa katabi mo, check your heart. Kasi pwedeng sabihin niya, siguro sa isip-isip niya, okay naman ako, wala akong problema. Pastora, okay ako, malusog ako. Okay ako, maganda kalagayan ko, kumakain ako ng healthy food. Healthy living kaya ako. Nagbabayta plus ako, nagyuyusana ako. Okay? Nagpo-4th year ako. Healthy ako, Pastora. Amen? Yeah, you can tell me that you are healthy outside, but the real inside, sa katawan mo, ang Diyos ang nakakaalam niyan. At higit sa lahat, ikaw ang nakakaalam niyan. At hindi mo pwedeng dayain ang Diyos at sabihin mo na talagang okay na okay ka. That's why God is keeping reminding us tonight, how's your heart? How's the condition of your heart? At hayaan natin sa gabing ito na talagang ipasuri natin ng gusto at ipasaliksik natin ng gusto ang ating mga puso sa Panginoon. Sino po ang gusto yon sa gabing ito? Bakit? Kasi kahit anong gawin mong paglilingkod, kapatid, hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Pwede kang magsasalita dyan ng kung ano-ano, praise the Lord, hallelujah. Pwede kang mangaral katulad ko ngayon, pero kapag ang puso mo hindi ayos sa harapan ng Diyos, maniwala ka kapatid, para ka lang cymbals. Para ka lang, yung nakikita nyo dyan, clapper ng drums, na kapag pinalo-palo mo yan, ingay lang yan, sakit lang yan. That's why God is asking all of us tonight, how's the condition of your heart? Magkaroon tayo ng heart check. Number 1, is your heart is healthy or unhealthy? Amen? Tingnan natin kung ano yung laman ng puso natin. Ang laman ba ng puso natin talaga dyan ay tunay na merong kapayapaan? Pag malalaman mong healthy ang puso mo kasi there is peace. Sabihin mo nga sa katabi mo, there is peace. Amen? Yan o. Mga emoticon na pinagtsaga-tsagaan lang pa natin yan. Amen? There is greater wealth in the world, amen, to have peace in your heart.
Alam mo, kahit anong magkaroon ka pa ng kayamanan sa mundo, pero iba pa rin kapag meron kang kapayapaan sa puso. And you will know that you have a healthy heart, kasi ganyan po ang itsura, napakalayo kumpara dun sa isa. Di ba, pansin nyo po, namumula-mula, tapos very fresh. Amen? And you will really see that kind of heart is very healthy. And let us check ourselves. Magkaroon tayo ng heart check ngayong gabi kung asan tayo dyan. Amen? Yung puso mo ba ay talagang ang lumalabas dyan or nasa loob niyan talagang in love na in love? Amen? Tingnan mo nga ang puso mo, talagang kung ikaw ay in love. Amen? Hindi lang sa kapartner mo, sa asawa mo. Amen? Or sa crush mo, sa mga young people, kundi talagang kung in love kay Lord yan, ako maniwala ka, you really have a healthy heart. Amen? At bakit po? Kasi marami po, sabi dito, there are many things in life that will catch your eye. Marami, amen, sa buhay natin na pwedeng yung mata mo, makita. Amen, ma-recognize, but only few that will catch your heart. Pero ilan lang talaga ang makakakita ng totoong laman ng puso mo at walang iba unang-una kundi ang Diyos. Amen? At pwede, syempre, ang pastor, ang leader, ang tao, kasi hindi mo rin naman, sabi nga natin kanina, from the abundance of the heart, the mouth speak. Makikita rin yan sa action Pero sabi nga natin, we cannot judge, kasi si Lord lang yan. And then, pag malalaman mong healthy heart ka, kasi masaya ka. Tingnan mo nga yung katabi mo kung masayang-masaya yan. Talagang ganyan ang itsura ng puso mo. Nakangiti talaga. Literal. Amen? Lalo kung sa mga young people yan, sinagot na siya. Hallelujah. Amen? Pero again, young people, hindi pa kayo pwede sa bagay na yon. Amen? Ibigay nyo na muna sa mga ate at kuya ninyo. Amen? Paunahin nyo muna sila. Amen? At meron naman dyan, amen, ang tinatawag na contented. Amen? You have a healthy heart kapag meron kang kakontentuhan. Kasi bakit? Pag wala kang kakontentuhan, syempre, ma-struggle ang puso mo. 'Di ba? Magkakaroon ng mga kung ano-anong mga maling kaisipan, kung ano-anong mga pakiramdam. At the same time, lastly, this is what I really love, sana lahat ang puso natin. At kung hindi man, sa gabing ito as we end, ay talagang meron tayong on fire na puso. Having a healthy heart, dapat yung puso mo on fire. Amen? Tingnan natin sa spiritual na kalagayan, tanungin mo ulit yung katabi mo, kamusta ang puso mo? Amen? Yan ba ay apoy na apoy pa sa Panginoon? Or yan po ba ay parang napipilitan na lamang at halos itulak na lang? Amen? Dahil talagang patay na. Kasi kung titingnan natin dyan sa kabila, pag sinabi namang unhealthy heart, malalaman mo na hindi malusog ang kanyang puso. Sabi dyan, unang-una ay meron siyang, maraming alalahanin. Amen? Full of worries. Amen? Kaya malalaman mo, makikita mo na unhealthy ang puso mo physically and it will really manifest spiritually kasi punong-puno ka ng pag-aalala. Nakalimutan mo na Kristiyano ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo bang Kristiyano ka? O anong inaalala mo? Diba? Kung alam mong Kristiyano ka, kasi marami talaga mga Kristiyano nakakalimutan ang kanilang karapatan bilang isang Kristiyano. That's why it's very important to read the Word of God. Because through this, you will know who you are. Malalaman mo kung sino ka. Hindi ka putok sa buho. Amen? Hindi ka galing sa pagkalikha, sa kung anuman, kundi ikaw ay anak ng Diyos. You have the power and the authority to dominate. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Amen? At sabi pa dyan, malalaman mong unhealthy ang kanyang puso kasi broken, basag. Amen? Talagang nasaktan. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ouch. Amen? Masakit ang talagang masaktan, yung iwanan ka, tama? Sabihin mo nga sa katabi mo, masakit ang iwanan, di ba? Di ba? Marami ang mga iniwanan, talagang puso nila naghihiwalay. Talagang nabubroken talaga. Ang hirap tagpiin ulit. Amen? Pero alam nyo, walang imposible sa Diyos. Tingin mo man broken ka sa harapan ng maraming tao dahil sa nakaraan mo, dahil sa mga bagay na kakulangan mo, sitwasyon mo, pero pag sa harap ng Diyos, kaya kanyang buuhin.
Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kaya kang buuin ng Diyos. Amen? You will see the unhealthy heart because he is broken. At nawa, amen, sa mga brokenness na yan, hindi lang sa love life, kundi higit sa lahat, sa maraming bagay, wag yan ang maging dahilan na tuluyan na lumayo ang puso mo sa Diyos. Kasi marami, kapag talagang nabasag ang kanilang puso, dapat positive response or dapat positive result Dapat lalong patungo sa Panginoon. Pero marami po kapag nasaktan, lalo sa iglesia, kapag nakorek, amen? Napagsabihan na dapat ikaayos, 'di ba? Talagang grabe yung pagbitbit ng talagang pagkasakit. Amen. Mali na ang pagtingin sa maraming bagay. Isang tao lang ang kanyang kaengkwentro pero halos kabuuan na. Amen. Damay-damay na, lalo si Lord dinamay na pati gawain. Marami pong ganun. Sabi mo nga sa katabi mo, naniniwala ka ba maraming ganun? Pag nasaktan, nako, maniwala ka. Ang gagawin yan, iiwas yan. Amen? Ang gagawin yan ay lalayo at lalayo. Amen? At marami naman, makikita mo, malalaman mo, unhealthy ang kanilang puso because they are hopeless. Amen? Iba naman, malungkot. Amen? Yan, nakikita natin dyan. At ito'y nakakalungkot. Marami, you will see that their heart is unhealthy if they already have a stone heart. And it is pertaining in spiritual matter. Kapatid, kapag nandito ka ngayong gabi sa iglesia, pero kapag ang puso mo ay bato na, kanina grabe ang ginawa ng Diyos. Kung sensitibo ka talaga, bumaba sa kalagitnaan ng presensya ng Panginoon, presensya ng Diyos, simula pa lang hanggang dulo. Pero kung never ka naantig, kapatid, huwag ka na magtaka. Yan na yung sagot. Amen? Sagutin na kita, baka tumigas na ang puso mo. Baka meron ka ng pusong bato. Amen? Kapakiklik po. Amen? And make it sure as we serve the Lord every day. And as we serve the Lord, patagal tayo, dapat hindi tumitigas ang puso natin. Marami po, sino nakaalala dito, nung bago siya, kapag pinagalitan siya, o kapag may narinig siya na parang mga masasakit na salita, na ikadidisiplina at ikakokorek niya, masayang-masaya siya. Sumigaw ng amen. Sumigaw ng praise the Lord. Pero bakit marami sa panahon ngayon, kung kailan tumagal na, sabi nga dapat hindi ka lang tumatagal, amen, sa church, kundi dapat tumatatag ka at lumalago ka. Pero marami sa panahon ngayon, kung kailan tumatagal, amen, mahirap na ang estado ng kanilang mga puso, hawakan at pakialaman. Amen? Marami, konting bagay lang, naku po, wala na talaga. Sabihin mo nga, katukin mo nga yung puso mo dyan ngayon kung kung may heartbeat ba yan or nabalutan na yan ng bato-bato. Bakit? Bakit naging bato? Kasi full of angry and full of hatred. And that's the reason why your heart is unhealthy. And if you're gonna connect it in spiritual matters, amen, sa spiritual na bagay, kapatid, magiging matigas talaga ang puso mo, magiging broken ka talaga, at kung ano-ano pa niyan, kapag ang puso mo talaga ay nakapasok at hinayaan mo, sabihin mo nga sa katabi mo, choice mo yan. Choice mo yan. Kasi bakit? May choice ka naman na hindi mo tanggapin yan Pero mas pinili mo na masaktan ka. Pwede ka, hindi ko naman sinabing maging manhid ka na. Kasi tao ka pa rin naman. Sino ba namang hindi nasasaktan? Lahat tayo dito nasasaktan. Huwag niyo sabihin na kapag pastor ka na, hindi ka na nasasaktan. Pag leader ka na, hindi ka na nasasaktan. Lahat ay nasasaktan pa rin. Pero ang tanong dito at paalala ng Diyos, huwag mo hayaan na yung sakit na yan ay manatili at maging hadlang at maging dahilan na tumigas na ang puso mo para hindi mo na matanggap kung ano yung tinuturo ng Diyos sa'yo. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mong patigasin ang iyong puso. Amen? Heart check tayo. Hallelujah. Sabi dyan ng Biblia sa Jeremiah 17:10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Sino daw ang sumisiyasat at sumasaliksik ng ating puso? Si Yahweh. Kapatid, again,
I know that God is dealing all of us tonight, that God wants our hearts to be in a good condition. Kaya kung ang puso mo man ngayon ay patay na, kung ang puso mo man ngayon ay hindi na revive, kung ang puso mo man ngayon ay bato na, kapatid, hayaan mo na ipasiyasat mo yan sa Diyos. Hindi ako or sino man ang magpapagaling dyan, kundi ang Diyos lang. Ngayon, sino ang susi? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Papaano? Humble yourself. Tanggalin mo muna kung ano man yung mga bag. Minsan kasi yun ang problema natin eh. Pag tumatagal na tayo, nakakalimutan natin, masyado na tayo nagiging ma-pride. Sabihin mo nga sa katabi mo, masyado tayong ma-pride. Kasi feeling natin, ang galing-galing na natin, feeling natin, alam na natin ng mga maraming bagay, feeling natin, okay yung kondisyon ng ating puso. Pero sabi ng salita ng Diyos, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. Sinong gumagantimpala? Si Yahweh. Kaya kapatid, kung yang puso mo o yung kalagayan mo ngayon ay puno ng galit, sama ng loob, pero akala mo okay ka, pero hindi mo namamalayan yung lumalabas sa bibig mo ay hindi maganda. Hindi ka man narinig kung sino man yung sinasabi. Amen? Hindi ka man narinig kung sino man yung nag-correct sa'yo. Hindi ka man narinig ng nanay mo na pinagalitan ka at nagmormor ka, pero merong Diyos na nakakarinig at nakakaalam at sabi niya, gagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, mananagot ka sa Diyos. Kaya nakakatakot kapag ang puso mo ay hinayaan mo na mapuno ng anumang contamination, anumang mga galit, anumang mga sama ng loob. Bakit? Kasi lalabas at lalabas yan. At huwag mong isisi yan sa katabi mo, sa leader mo, sa pastor mo, dahil again, you have a choice. Sabi mo nga sa katabi mo, may choice ka. Oo, hindi ko sinasabi sa iyo, hindi ka pwedeng masaktan. Pero nung nasaktan ka, ang gawin mo ano? Manakit din ba? Lalo magsalita? You have a choice to forgive. Hindi mo man kaya dahil mahirap talaga magpatawad sa taong nakasakit sa iyo. Sabihin ko na sa inyo. 'Di ba? Kaysa naman maging hipokrito tayo dito. Sabihin mo sa katabi mo, madali ba sa iyo magpatawad? 'Di ba hindi po? Walang madaling kapatawaran sa taong nanakit sa'yo. Pero you have a choice as you ask the Lord, Lord, search me. Siyasatin mo ang puso ko, Panginoon, saliksikin mo. Lord, nagpapakumbaba ako sa'yo, binibigay ko sa'yo. Dahil ayaw ko, Panginoon, na etong maging dahilan at maging hadlang para hindi pa ako makarating doon sa buhay na walang hanggan. Dahil kapatid, whether you like it or not, pag meron kang sama ng loob, meron kang rebellious heart, meron kang unforgiving heart, kapatid, yan ay isang magiging dahilan para hindi ka makasama sa rapture. Sabi mo sa katabi mo, kaya wag kang maglalaro. Amen? Wag akala mo okay ka lang. Sabi ko nga sa iyo, pwede mong sabihin sa katabi mo or pwedeng ka magpanggap sa katabi mo, pero sa Diyos hindi tayo pwedeng magpanggap. And God knows my heart. Amen? At sabi ko sa kanya, Lord, nabasa kong salitang ito, search me, O God, search me. Saliksikin mo ang puso ko. Alam mo ang kalagayan ko, ikaw ang mag-ayos. Hindi ko kaya, mahirap. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahirap. Sa'yo. Pero sa Diyos, walang mahirap. Walang matigas na puso sa harapan ng Diyos. Kung sa tingin mo man, hindi mo siya kayang patawarin, pero pag hiningi mo sa Diyos, pinakumbaba mo sa Diyos, iniyak mo sa Diyos, maniwala ka sa hindi, ikaw na lang mismo ang lalapit. Kahit ikaw hindi nagkasala, ikaw pang magpapatawad at or hingi ng kapatawaran. Amen? And in this church, wag natin hayaan sa mga panahong ito na okay na lang maglingkod kahit may samaan ng loob. Amen? Kung hindi mo kaya, amen, magpatawad sa ngayon, pero make it sure that your heart is truly healthy. Kasi may Diyos. Kasi sabi ko nga, hindi madali magpatawad eh.
Kasi masakit talaga eh. Pero make it sure na hindi yan tumagal dyan sa puso mo na makapagdudulot sa'yo na ultimo gawain ng Diyos, dinadamay mo, ultimo pagsamba mo, hindi mo na magawa. Kasi nakatingin ka doon sa mga taong nakasakit sa'yo, nakatingin ka doon sa mga taong nakapagdulot sa'yo ng hindi maganda, nakatingin ka doon sa mga bagay na mali. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, paayos natin kay Lord. Amen? Gagantimpalaan tayo ng Diyos kapag ibibigay lang natin sa Kanya ang ating mga puso. Amen? At sabi pa po dyan, tandaan natin, ang pinakamadaya sa lahat ay ang puso. Totoo po ba yon? Amen. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? That's why inuulit-ulit natin kanina na walang nakakaalam ng puso mo kundi ang Diyos lang. Diba? Bakit mo masasabing madaya? Lalo sa mga, kung usapang pag-ibig to, makaka-relate ang lahat. Talagang mahal na mahal ko siya. Talagang ipaglalaban ko siya. Diba? Kasi yun yung ano eh, yun yung deception ng heart eh. Akala mo nung tumibok siya ng gusto, diba? Akala mo healthy. Pero, nakakalimutan mo na merong mga magulang na nagpapaalala sa'yo, merong pastor na nagsasabi sa'yo, merong kuya na nagsasabi sa'yo, pero pilit ka. Amen? Nakalimutan mo yung salita ng Diyos na sabi doon, ang pinakamadaya sa lahat, walang iba kundi ang puso. At sabi dito, heart is the command center of the soul, the mind, the will, and the affection. Amen? The affections. Ibig sabihin, ang puso talaga ang nagko-command. Amen? Pero again, sabi ko nga, you have a choice. Sabihin mo nga sa katabi mo, may choice ka. You don't need to follow your heart. Amen? Sabi dyan sa kasunod natin na slide. Amen? Sabi dyan, wag kang marupok. Sabihin mo sa katabi mo, wag kang marupok. Pag may mga dumarating na problema, wag kang marupok. Manalangin ka lang, ipagkatiwala mo sa Diyos. Madaya yung puso mo na sinasabi para bagang hindi mo kaya, para bagang walang pag-asa. Kasi yun yung nararamdaman mo dahil yun ang nakikita mo. Pero ang sabi, ikaw ang kumokontrol dapat sa puso mo at hindi yung puso mo ang kokontrol sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, wag ang puso mo ang kumontrol sa'yo. Amen? Pag galit ka, dapat hindi siya yung nasusunod. Dapat ikaw masunod kasi Kristiyano ka. Balik ka kagad sa Word of God. Oy, teka lang. Lord, teka lang. Break. Amen? Magkaroon ka muna ng post-break. Magkaroon ka muna ng tawag dito, paghinto, pagmumuni-muni. Kasi pag hindi mo pinigilan ng sarili mo at hinayaan mo lang yan, yung puso mo talaga ang masusunod. Ngayon, anong magiging reaksyon ng puso mo? Galit, sama ng loob, paghihigante. Pwede ka namang hindi maghigante. Diba? Pero bakit pinakikinggan mo ang bugso ng damdamin mo? Sinaktan niya ako, kaya mananakit din ako. Diba? Iniwan niya ako, kaya mang-iiwan din ako. Diba? Yun yung mga response ng mga nasaktan eh. Pero alam niyo po ba, sabi nga dyan, dapat ikaw ang kumokontrol sa puso mo. Papaanong ka pamaraanan? Balik ka ulit sa salita ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, go back to the Word of God. Heart check. Amen? How to keep your heart in good condition. Papaano mo, amen, malalaman, amen, at masusure that your heart is in a good condition. In physical term, sabi nila dito, eat healthy. Kulang ako ng Y. Eat healthy. Diba? Kasi para maging maganda ang kalagayan mo. Pero in spiritual matter, parang puso mo maging healthy at hindi yan makontamina ng kung ano-ano man, go back always to the Word of God. Sabi ng Joshua 1:8, meditate the Word day and night. Nang sa ganon, ano man ang marinig mo, ano man ang makita mo, pero kapag alam mo ang salita ng Diyos, alam mo kung ano yung magiging sandata mo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, go back to the Word of God. Huwag mo balikan yung mga salita na narinig mo na negatibo. Huwag mo balikan yung mga salita na minarites. Huwag mong pakinggan yung mga yun, lalo ang mga tao ngayon. Sabi nga ni Pastor Anthony nakaraan narinig lang pero hindi naman talaga nakinig. Alain mo, narinig mo lang, tapos sakit na sakit sa puso mo.
na nasabihan ka na ang pangit mo? Narinig mo, narinig lang. Nag-echo pa yun, hindi mo nga alam kung totoo yun. Lalo kapag may pinanggalingan pa yan na bibig, sabihin mo, ang masaklap doon, sasabihin pa noon, hindi ka lang pangit, mabaho ka pa. Mas malala, di ba? Kasi ganun transferan ng mga salita Pero wag mo, sabi nga wag lang yung narinig, makinig ka talaga. Ngayon, para hindi mo habulin yung mga salita na yun at hindi na magkaroon pa ng epekto sa'yo, again, how to be healthy spiritually, go back to the Word of God. Amen? At sabi pa dyan, in physical, for you to be healthy, amen, yung puso mo maging healthy, maging active ka daw. Amen? Kailangan mo mag-jogging, kailangan mo mag-exercise, katulad ng mga nanay natin, kahit mga 60 na, 72 na, sige, zumba pa more. Talaga, hindi pa aawat, unlimited. Amen? And when it comes to the spirit naman, never neglect meeting together. And that's the way for you to be active. Amen? How to be active? Maging active ka sa mga gawain. Maging active ka sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Kasi yan yung mga bagay na makakapagpalusog sa iyong puso. At it will affect your spirit. Amen? Sabi pa dyan, stay at a health weight. Amen? Kailangan talagang panatilihin mong maganda ang iyong kalusugan, ang iyong timbang. Amen? At sabi dyan ng Psalms 46:10, be still and listen to God. In spiritual naman, para magkaroon tayo ng healthy heart, kailangan lang manatili ka lang at magtiwala ka sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, manatili ka at magtiwala ka sa Diyos. 'Di ba? Sino dito yung talagang alam mo yun, gawa dito, gawa doon, nakalimutan ng Diyos, pero wala pa rin nakukuhang sagot. Pero nung time na siya ay talagang nag-still lang at talagang nag-pray lang at nagtiwala lang kay Lord, wala pang ilang minuto, bigla nang dumadating ang mga katugunan ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, be still and listen to God. Sabi pa dyan, in physically daw, para daw maging healthy ang heart mo, quit smoking and stay away from second-hand smoke. Meron pa ba dito naninigarilyo? Baka naman. Amen? Tagal-tagal mo ng Kristiyano. Maatin ka ng don't much prayer. Amen? May J-group ka pa. Nasa midweek ka pa ngayon. Baka minsan, konting init lang ng ulo mo. Pangtanggal lang ng stress, pastora. Diba? Yun daw, pag sa physical, para maging healthy. Diba? Pero sabi dito naman, in spirit, sabi dito, diba, sabi dito, make no friendship with anger people. Proverbs 22:4, ang sabi dito, diba, para hindi mo magawa na para makwit ka sa mga bagay na mali, na hindi maganda, iwasan mo yung mga taong hindi nakakatulong. Iwasan mo yung mga taong negatibo. Iwasan mo yung pagtabi pa lang niya, eto yun Sabihin mo nga sa katabi mo, di ba may isip ka naman? Tanungin mo nga yung katabi mo, di ba may isip ka? Tanong mo nga yung katabi mo, nakaka-discern ka ba? O kapag alam mo, pag nagtabi kayo at nag-usap kayo na yung puso at espiritu mo ay bumababa, nangihina. Okay? Ba't ka pa mananatili sa upuan na yan o yan dyan sa katabi mo? Umalis ka. Again, you have a choice kung ano ang dapat tanggapin ng puso mo. Amen? May isip ka naman, di ba? Hindi ka naman kulang-kulang sa isip. Wala naman ditong kulang-kulang sa isip. Lahat naman, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng matinong kaisipan. Amen? Alam mo nang mali Ba't ka pa makikisawsaw? Alam mo, sa pagbuka pa lang ng bibig niya, makakapagdulot na ng paghihinampo. And it's very true. Ito, totoo po. Minsan, narinig mo lang sa kanya yung kwento sa kay kapatid na ganito. Di ba, ang sama na ng loob mo? Di ba? Kasi hinayaan mo. Hinayaan mo. Di ba? Narinig mo lang pero hindi mo talaga tuluyang napakinggan at kinilala. Kaya ang ganong mangyayari tuloy sa'yo ngayon, damay-damay na. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, iwasan mo yung mga negatibong tao.
Iwasan mo yung mga makakasama na grupo-grupo. Iwasan mo yung mga chat group. Akalain mo may kilala ako. Eto po, real talk ha. May kilala ako, hindi dito sa church. Okay, sana wala to sa church. Ang chat group nila, Marites. Yung chat group nila, Marites. Kapatid, baka naman, kung meron kang sasabihin, kung meron kang gustong i-open, wag mo i-open doon sa chat, sa group chat. I-PM mo siya. Di kaya kausapin mo siya. Uy, sa mga Kristiyano, bawal dito yung may grupo ng mga Marites group chat. May group chat kayo para mag-usap-usap lang ng buhay na may buhay. May oras ka dyan, pero sa pananalangin, wala kang oras. Sa Word of God, wala kang oras. Pero sa group chat ng Marites, ang dami mong oras. Oh, nakita mo ba siya, sis? Ay, naku, Marce. Ay, talaga, brother. Ay, grabe talaga siya, sister. Ay, alam mo ba? Eh, di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, you have a choice. May isip ka, may discernment ka. Alam mo yung Word of God. Alam mo kung nakakabuti yun o hindi. Ang mahirap pa doon, nandoon ka, tapos hindi mo pa pinipigilan. Nakiayon ka pa at nakikompromiso. Sabihin mo sa katabi mo, wag ganon. Amen? Hindi po ako galit, nagpapaliwanag lang po ako. Sabi nga natin, heart check. Okay. Control your cholesterol and blood pressure. Okay. Para maging healthy ang physical, heart, control your cholesterol and blood pressure. Sabihin mo nga sa katabi mo, wag puro kain ng mga taba. Diba? Ang hilig-hilig Anli wings, Anli sangyupsal, talagang patatim, talagang mga kung ano-ano. Amen? But rather, amen, in spiritual realm, demonstrate the fruit of the Holy Spirit. 2 Timothy 1:7, amen, for you to have a healthy heart, spiritually, especially, kailangan meron kang bunga ng Santong Espiritu na lumalabas talaga sa iyo, na talagang bunga ng Espiritu ng Diyos, hindi bunga ng kampo ng demonyo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, bunga ng Espiritu ng Diyos. Amen? Sabi dyan, drink alcohol only in moderation. Sa unbeliever po to ha. Huwag niyong sabihin to ha, pinangaral ni Pastora yan. Drink alcohol daw in moderation. Pastora, wine naman po yan eh. Pero yung wine naman, 12%. Nako naman. Sabihin mo nga sa katabi mo, Kristiyano ka. Tingnan mo kung may alcohol content or wala. Hindi mo pwedeng sabihin, wine naman po ito eh. Diba? Eh sabi nga eh, don't be drunk, but drunk in the Spirit. Sabi na Ephesians 5:18. Sabihin mo nga sa katabi mo, malasing ka sa Espiritu. Kasi ang pagkalasing sa Espiritu, iba ang epekto. 5,000 ang naliligtas, wala pang mikropono. Pero kapag nalasing ka sa physical at talaga sa alcohol, nako, wala ang ang epekto. Away, sirang pamilya. Amen? Tapos, sira ang puso mo. Di ba? Gugulat ka na lang, aatakihin ka na lang. Lastly, manage stress. Sabi mo nga sa katabi mo, manage stress. To have a healthy heart physically, manage stress. But, in spiritual realm, para ma-manage mo yung stress na yan, sabi ng Matthew 11:12, cast all your cares in the Lord. Ibigay natin sa Panginoon para mawala yung mga stress mo sa trabaho mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, naninibago ka pa ba? Huwag ka naman ibago. Araw-araw ng buhay natin, may stress talaga. Araw-araw ng buhay natin, may problema. Sabihin mo nga sa katabi mo, may problema. Kasi sabi nga, ang taong walang problema, either, nasa mental hospital yan, abnormal yan, or nasa sementeryo yan, pero kapag may problema ka, magpasalamat ka. Bakit? Kasi normal ka pa. At isang magandang balita pa doon, ang Diyos ay makikita mong kamay niya, nakikilos sa buhay mo. Amen? Kaya yung mga bagay na yan, alalahanin natin lagi how to be healthy. Amen? And lastly, as I challenge everyone tonight, it's a very simple word, I know. Amen? Pero napakalaking epekto sa buhay paglilingkod natin. Kapag ang puso mo ay merong maling maling laman,
basura, amen, hindi maganda, maniwala ka, ikasisira yan ng hindi lang buhay mo na literal, kundi pati buhay espiritual mo. Kaya sabi ng Panginoon, ang challenge siya sa ating ngayong gabi, ang tanong ko, who holds your heart? Amen? Sino ang humahawak ng puso mo? Amen? Dalawa lang naman yan ang Diyos or ikaw. Pag mo nadamay dito si Satanas, bakit Kristiyano ka na Alam mo na pero ang pinakamatinding kalaban dito, ikaw ang sarili mo. And let your heart, amen, revive by Jesus Christ, and let Jesus hold your heart. Pwede po ba natin ipahawak ang ating mga puso sa Panginoon sa gabing ito? Amen? Pwede po ba tayong tumayo sa oras na ito? Hallelujah. Amen? Alam nyo po, kung titingnan mo, heart check. Very simple word. But if you're gonna